Kumakain ka ba ng protein bars o umiinom ng fruit juice kasi feeling mo healthy? What if sabihin ko sa'yo na itong mga mismong pagkain to, yung mga minamarket na healthy, palihim na nilang sinisira ang atay mo? Yes, nagiging sanhi sila ng fatty liver disease kahit sa mga fit and young adults ngayon. No way, right? Yung paborito mong fruit juice at low-fat snacks? Sa totoo lang, parang soda lang yan kapag nakarating na sa atay mo. Bakit? Kasi ganito yan. Pag tinatanggal ng mga food companies yung fat para matawag nilang diet or low-fat yung produkto, kailangan nilang palitan yun ng sangkatutak na asukal para sumarap ulit. Kaya in the end, ang atay natin yung nagbabayad ng matinding presyo. Literally, araw-araw, nahuhulog tayo sa mga hidden sugar traps na to. Flavored yogurt, granola, dried fruits. Alam mo ba na ang isang maliit na serving ng flavored yogurt ay pwedeng maglaman ng hanggang 23 grams of added sugar? Grabe! Muntik na nitong ma-hit yung buong daily limit mo sa isang upuan lang. By the way, kung gusto mong makaiwas sa mga ganitong hidden health traps, make sure to hit that subscribe button para palagi kang updated sa mga iwas budol tips natin. Now, you might be wondering, paano nga ba naging masama ang fruit juice galing yan sa prutas? Isipin mo yung pagkakaiba ng buong prutas versus fruit juice. Kapag kumain ka ng buong mansanas, nandyan yung fiber. Ang fiber nagsisilbi siyang preno para bumagal yung pag-absorb ng asukal sa katawan. Pero the moment na i-juice mo yan at tanggalin ang fiber, wala nang preno. Isang malaking baha ng asukal ang literal na didiretso sa gatatatay mo. Ang scientific term sa nangyayari sa loob mo ay de novo lipogenesis. Sa simpleng Taglish, kapag na-overwhelm na ang atay mo sa sobrang daming fructose, boom, wala na siyang choice kundi direktang gawing taba yung asukal. Kasi ang atay lang natin ang kaisa-isang organ na nagpa-process ng fructose in bulk. Kaya ayun, napakabilis mauwi sa fatty liver. Nakakagulat, di ba? Kung na-e-enjoy mo itong mga eye-opening insights natin so far, please like and subscribe to the channel and let's uncover more truths about our health together. Pero teka, scratch that. Hindi lang asukal ang problema natin dito. 20%, 20% ng mga kaso ng severe liver injury ngayon sa US ay directly connected saan? Sa mga unregulated na herbal at dietary supplements. So akala natin nagpapakalusog tayo, yun pala unti-unti na nating nilalason yung atay natin. Kadalasan, ang mga nagiging biktima nito ay yung mga gumagamit ng commercial weight loss pills, highly concentrated green tea extracts, o kaya yung mga heavy bodybuilding products. Kasi nga, madalas itong mga to ay multi-ingredient mixtures na may hidden toxins. Kaya imagine the intense strain, matinding hirap yung dinaranas ng atay natin para lang i-filter ang mga chemical cocktails na to. Now, kung umiinom ka ng protein powder after ng workout mo, you need to hear this, 75%. May isang nakakagulat na report ang nagpakita na around 75% ng mga na-test na commercial protein powders ay mayroong measurable levels ng heavy metals like lead or tingga. Yes, you heard that right. Literal na may tingga sa loob ng healthy protein shake mo. Crazy, right? At the same time, ang chronic overconsumption nitong mga ultra-processed protein powders at hyperpalatable protein bars na to, hindi lang taba sa atay ang dulot, nagdudulot din to ng matinding gastrointestinal discomfort like grabehang bloating, kidney strain, tapos isama mo pa yung endocrine dysregulation na nagiging sanhi ng acne and hair thinning. Kapag hindi pala sapat yung physical activity mo tapos uminom ka pa ng sandamakmak na protein supplements, literal na na-overwhelm ang buong system mo, lalo na yung kidneys and atay. So, paano na natin to masosolusyonan? Okay, let's do some rapid-fire food swaps. Number 1, imbes na flavored yogurt, mag-plain ka na lang, then lagyan mo ng fresh berries. Imbes na bumili ng saucy sushi rolls, mag-sashimi ka na lang. And imbes na instant flavored oatmeal na punong-puno ng asukal, stick to plain oats. Super simpleng changes, di ba? Pero massive, as in game changer ang effect nito sa pag-recover ng atay mo. Basically, ang sikreto talaga dito, stick to whole foods. Para makuha mo yung protein mo safely, mas okay ang itlog, isda, manok, and legumes kesa umasa ka ng sobra sa mga processed powders. Oh, and for my fellow coffee lovers out there, ito ang sobrang magandang balita. Alam mo ba na ang pag-inom ng black coffee ay may actual scientific evidence na nakakapagpabagal ng liver damage? So yes, absolutely, your morning cup of coffee is basically a superhero for your liver. Let's wrap this up with a very powerful realization. Real food in nature comes in with built-in breaks.
Kapag kumakain ka pala ng totoong pagkain, nandyan naturally yung fiber para pigilan tayong sumobra. Yung mga processed at diet foods, literal na tinanggal nila yung preno para mapakain ka ng mapakain. So I leave you with this question. Sa susunod na mamili ka sa grocery, magpapabudol ka pa ba sa salitang healthy o pipiliin mo na yung totoong pagkain na magliligtas sa atay mo? This content is for educational purposes only. Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy,